Ang daming ganito oh. Baka kailangan natin mag-spray ng zinc. Titingnan natin. Ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay. Tayo ay mag-aabono ngayon. At ako, kailangan natin natang mag-BLB Medyo may ano ng kaunti. Bagay, lahat naman meron. Ayan, mag-aabono po tayo. Pero nag-ano na tayo dito, nag-fungicide na tayo dito. Nag-first application na tayo ng fungicide. Yan nakasarap po yung tubig ngayon. Dito lang lahat ang daan, so walang pumapasok ngayon. Ayan. Susunod, sabi ko maglagay tayo ng pre-emergent. Subukan natin kasi nakatatlong spray kami ng pangdamo mga farmer Baka mas nasasaktan din yung palay pagka tatlong beses tayo. Ano na lang, diskarte natin. Baka mag pre-emergent na lang tayo. Tapos follow up na lang ng post emergent. Nagpapatubig si Ramil. Ayan ang katabi po natin ay inbreed. Ganda Maganda mga ka-farmer. Tayo ay hybrid. Hindi ko alam kung ano nang mangyayari dito. Palay ba itong may suwi na ito? So susubukan natin next cropping. Tayo po ay rice transplanter tayo mga farmer. Bibili tayo ng transplanter. Ay hindi pala, hindi transplanter. Drum seeder. Ayan, magda drum seeder tayo. Mahirap kasi ang lipat tanim matrabaho po yung rice transplant. Aayawan tayo dito ng ating mga nagtatrabaho. Pero yung drum seeder naman, halos sabog tanim din po yun, hihilahin lang. Ganon din naman yun, para ka lang nag-i-spray, ikot, hila-hila mo yung hanggang doon, tapos balik ka, may linya. So pag tumubo po yun, nakalinya na yung nakalinya yung palay. Eto, napakapal ito, hindi ko alam kung pero kung hindi siya magsusuhi gaano, tama-tama lang. Malalaman natin mga farmer. Medyo marami-rami po itong ating naisabog. Nagkamali ako dito, pero naandyan na ako. Hindi ko naman mahati na dahil sayang naman yung binhi. Nakaraan 60 kilos. Dapat pala binawasan ko pa. Nag 45 kilos lang kami. Sinabog namin. Pero tingnan natin to. Ang ganda na rin, nasusubukan lahat. Kung effective ito, di malay natin, di ba? Tapos itong aking pinasabog pa lang, papasabog na na fertilizer ay according to recommendation ng ng SL19. Mag-aapat na beses po kami mag-aabono. Ito pangalawa, nagpalagay na po siya ng 0060. Nakalagay po doon sa nila program so sabi ko wow, normally 0060 po nilalagay namin pang top dress. So itong cropping na to, marami pong pagbabago ang mangyayari dahil bukod sa apat na beses na po kami magta-top dress ay mag-aabono, yung top dress namin magiging halos dalawang beses po meron sa yung pangatlo urea lang ang ipapalagay ko. Pinag-iisipan ko pa kung tatlo o dalawa lang ang isasabog. Tapos after 10 days noon, mga 55 days to 60, ay yun na po yung 0060 tapos urea paghahaluin namin. Or pwede rin ako magtatlong 17017. Pero ayun nga, yung tatlong 17017 parang katumbas din ng urea na yung pinaghalong urea tsaka 0060 pero ang maganda kasi sa 17017, bawat butil nun nakamix na talaga na yun na, 'di ba? So
parang mas maganda talaga yung hindi ka na maghahalo. Kaya lang hindi po maiwasan kadalasan ano, kagaya niya mas ano yung 0060 tsaka 4600, mas kumbaga mas makakatipid ka dahil may 60% na kaagad yung isang sako eh. Unlike dun sa 17017, parang tatlong katumbas mo ano, parang ganun po. Pero ayan, tingnan natin, mas ano to mas mataas yung palay nila. Ano to, 216 mga ka-farmer, 216. Tingnan natin to, maghintay tayo mga ilang ano. Tayo naman ay nagfi-fish amino acid. Ayan tuloy-tuloy po ang ating fish amino. Magpapaspray na naman tayo next Huwebes siguro or ano. Tapos hahaluan na natin ng fungicide para isang hirap na lang. Pwede naman yan kasi organic naman po yung ating fish amino acid lang yan eh. Yung pang bacterial leaf blight na tinatawag ano. Kailangan na po nun. May napatay pa ba yung Angroxon nung isang araw? Nag-spray sila ng Angroxon dito eh. Subukan kaya natin mag pre-emergent ano, yung pambuto sa susunod. Paano kung malayo yung bukid, mas mahirap ang bubuhatan ano? Sa Nueva Ecija nakita ko yung mga nasa gitna lalayo. Do puro pilapil lang dinadaanan, pag dadala ng abono mabigat Trabaho namin to. Gawin mo pa to. Tama. Kaya kapag nakaisa ka, kaya dalawa, makapagod na yung paa mo. Ang tagal mo naglalakad tapos nakaisa ka pa lang. Tapos matumba ka pa. Gawin mo dalawang labay. Yan, dito tayo sa kabila mga ka-farmer. Silipin natin sa kabila. Kinakabahan ako sa ating palay. May nakikita akong parang may pula-pula. Ayan kagaya nito. Pero sa kabila meron din naman. Ang ganda ng tubo nila. Kasi ito medyo panganay ng kaunti. Maarangkada na po mga ka-farmer Tingnan nyo makakapal din ito Pero ito, hintayin natin yan. Makapal din ito mga ka-farmer. Hinakabahan nga ako dito sa kapal. Kaya sabi ko medyo okay lang na medyo marami-rami ang fertilizer natin. Kasi kako medyo ito ay napakapal ng kaunti. Pero yun nga, sabi ko kung alay natin, di ba? Marami anihin dito, edi kaya 90 kilos. Ay, parang parang inbreed lang. Kaya lang hindi pa po ito naka full blast ng kanyang suhi. Kaya medyo tayo, medyo kikiramdam pa tayo. So nakaka 9 sacks na po kami. 4 at 5 ngayon. 9 sacks na abono. Yan po ang kulay ng palay. Sabi nila hindi din maganda yung green na green kasi nagiging po yon, attraction sa mga insekto. So yung green na green po na palay ay nakulay ay hindi naman po masyadong advisable So tama lang talaga dapat. Sayang nga wala pang, hindi ko pa po alam kung paano magpapasoil analysis. Wala akong contact dito sa Arayat parang hindi uso pero sa Nueva Ecija makakapagpa-soil analysis sila. Sa soil analysis po kasi malalaman talaga yung anong meron sa lupa mo. So maire-recommenda nila kung anong abono ang gagamitin, kung ano ang kulang. Halos pare-parehas din naman. Bira akong pumasok dito. Pero as time goes by, papasukin natin to mga ka-farm. Ayan, meron palang may mga hinulipan pala si Tatay Bong na ilan
Hinulipan din siya. Meron daw 1, 2, 3, 4. Ayun, meron silang inisprayan dito ng Angroxon. Tingnan natin tong may potassium, kung ano ang magiging epekto sa second application. May potassium na kaagad. Bagay kung triple 14 kasi meron naman ng kasama. Pero ano tayo, may damo pa ba? Ha? Maraming damo? Marami. Oh, ganyan yung tawon. Parang ang daming ganito oh. Baka kailangan natin mag-spray ng zinc. Titingnan natin. Nakapagtataka yung Indrid. Hindi naman gaanong ganyan. Pati yung caramel. May ganyan ano. Dami Baka ganyan. hindi, yung nakaraan di ba nag-spray tayo ng zinc metalite, no? Di kasi tayo naglagay ng zinc pa na ano na pwede tayo magpa-spray pag ano, after 2 days. Kaya sabi ko kay Allen, baka ganun yung dahon, sabi ko. Kinakabahan ka na naman. Ang dami na mumula. Tinitingnan ko yung kay Ramil at saka yung kay Apo Peleng. Hindi naman ganito yung sa kanila. May ilan-ilan sila pero hindi gaana, no? Pero ano yan, baka zinc lang. Saka Spray tayo may ng zinc. lumaki. Biro mo. Oo nga, no? 4 Parang na sako yung nalagay dyan. Yung kay Ramil, 2 sako lang. tumaas na, no? Hintayin natin yan. Malalaman natin. Ibang variety kasi to eh. Ilang araw ba lamang ni Ramil po sa atin? 2 araw lang, ano? Oo. Kaya sabi sa akin, 2 sako lang, pero tingnan mo, lalaki. Di pa naman tapos ang karera, kamo. SL19 po kasi ito. Siyempre hindi natin alam kung ano bang ano. Pero yun nga, napansin ko parang medyo naiiwan ng kaunti sa laki. Pero baka sobrang kapal din lang. Malaman natin. Kaya sa susunod gusto ko mag drum seeder. Kasi yung drum seeder po para ka nang nagtanim noon. Tapos nakasabog siya. 'Di ba? Sabog at tanim, parang napag-combine mo yung ano, may spacing, kaunti lang ang binhi na gagamitin. So, yun, papunta naman po tayo doon. Malalaman natin 'yan. Baka dahil sa medyo makapal nga ang ano, hindi makarangkada yung palay. Dagdag naman tayo ng abono, kaya okay lang yan. Nakakabahan na naman si tatay eh. Meron din naman yung katabi. May mga ano din naman ko. May mga ayan no. Parang nagpupula yung dulo no. Yung una. Tanong natin kay Wens Larazo. Ayan, tatanong natin yan kung ano ang pwedeng gawin. May pula-pula. Pero alam ko zinc deficiency isa sa mga pwedeng cause niyan mga ka-farmer. So pwede tayong magpa-spray ng 2 boteng zinc metalite after 2 days siguro. Anuhin lang na muna natin ma-absorb yung fertilizer. Ganda ng lumot oh. Iba naman po kasing variety. Ito 216. So SL19. Malalaman natin yan.
Papa-spray naman tayo ng fish amino, so dagdag ano din yun, organic naman yun, kaya hindi naman siguro yun ang magiging cost. Pampaganda pa nga ng ano yun eh, pampaganda pa ng, palagay ko nakabansot dito yung pwede ding excessive herbicide, di ba? Kung mababansot man, yung makaka-recover naman na yan. Kaya maganda, sabi ko pwede tayong mag pre-emergent na muna, subukan natin yung tipong pagka sabog po ng palay 2 days o isang araw lang, pwede ka nang mag-spray ng post-emergent, pre-emergent, yung pangbuto na tinatawag. So tapos titingnan mo kung may tumubo pa ng kaunting damo, isang sprayhan ka na lang ng post-emergent nun. Makapal nga ang palay natin, pero itong kapal din, oh. Kapal nito, oh. Napakapal yata ito, parang punlaan na ito. Pula. Meron daw na mga ano. Pero nag-apply naman na tayo nung anong may zinc, oo nga, no. So titingnan natin yan, aralin natin. So yan ang update natin sa palay ngayong araw, mga ka-farmer. Yan, nag second application tayo ng fertilizer. Yan. Kay Ramil maganda, 216, dalawang abono lang daw siya, dalawang sako. Malaman natin tong SL19 kasi first time din natin magtanim ng SL19. So after a week malalaman natin yung malalaman natin yung arangkada nito. Dapat umarangkada to, mga ka-farmer, after a week. So yan, maraming pong salamat at magandang buhay. Palengke na, mga ka-farmer. Ayan,